Halina't ating pakinggan iba't ibang kwento at katatakutan dito lang sa San Horror Stories. Bago po natin simulan ang kwento natin sa gabing ito, ay punta po muna tayo sa ating shoutout section. Shoutout po pala sa Blanco and Monteza family. Shoutout rin po kay Inday SL. Siya po ay isang YouTuber din. Mayroon din po siyang channel. Inanyayahan niya po kayo na mag-subscribe rin sa kanya. At shoutout rin po pala sa ating mga mababait na sponsors na sina Tausog Explorer Vlog, Glenn ang Pobreng OFW, Noel B TV, at saka si Yet's Corner. Yun lang po at maraming salamat. Simulan na po natin ang kwento sa gabing ito. Ito po ay part 2 ng Jana, ang prinsesa ng mga engkantada. Pagkatapos nilang mag-usap na mag-anak ay napagpasyahan ni Delphine na bisitahin si Flor. Kailangan niya itong kausapin, pero di niya alam kung paano. Ano ang sasabihin niya kay Flor? Nang makalabas siya ng bahay, ay nakita niya ang pagkagulat ng mga tao. Marami kasi ang nakakaalam na ilang araw na siyang walang malay. Nang makarating siya sa bahay nila Flor, ay umiyak ito sa galak. Maligaya ito nang makitang okay na siya. Nang masilayan ni Delphine ang mukha ni Flor, ay parang di na niya masabi ang balak niyang makipaghiwalay dito. Di naman maatim na masaktan ang damdamin nito. Bahala na. Nag-usap na lang sila at naghapunan sa bahay nila Flor. At nang gumabi ay umuwi na siya. Masaya naman sila ni Flor. Pero naramdaman niya sa sarili na di na niya ito mahal. Tulad ng pagmamahal niya kay Jana. Ngayon lang talaga niya napagtanto iyon sa sarili. Bumalik naman sa normal ang buhay ni Delphine. Nagtulong sa trabaho sa bukid at kung ano-ano pang pwedeng maitutulong niya sa ama. Paminsan-minsan, nakita niya si Khalida, ang paru-paro na lumilipad-lipad sa kanya. Napangiti na lang siya. Alam niya na inutusan ito ni Jana na bisitahin siya. Namiss rin naman siguro siya ni Jana. Kaya lang, gusto muna niyang tulungan sina nanay at tatay niya para makabawi din siya sa mga ito. Ngunit, nang gabing iyon, ay napanaginipan niyang muli si Jana. Umiiyak daw ito. Pagkagising niya ay nakita niya kaagad ang paru-paro. Iniangat niya ang kamay niya na wari sinasabi dito na dalhin siya nito kay Jana. Mabilis namang lumipad ang paru-paro palapit sa kanya. Dumapo iyon sa kanyang kamay. Pagkatapos nun, ay nag-iba na ulit ang paligid. Nasa kwarto na ulit siya ni Jana.
sa isang iglap lang. Nakita niya itong nakadapa sa magarang kama nito. Jana, tawag niya. Nang marinig nito ang kanyang boses, ay mabilis itong bumangon at yumakap sa kanya. Umiiyak pala ito. Namiss na kita, Delphine. Akala ko ayaw mo nang bumalik dito sa akin. Di ko kaya na mawala ka sa akin, Delphine. Mahal na mahal kita. Patuloy pa ni Jana na umiiyak sa dibdib ni Delphine. Mahal na rin kita, Jana. Nalilito na rin ako, pagtatapat ni Delphine, na labis namang ikinasaya ni Jana. Napanatag naman ang loob ni Delphine nang makitang okay na si Jana. Masakit sa dibdib niya na makita itong umiiyak. Gusto niyang manatili sa mundo nila, ngunit di niya rin pwedeng iwan na lang ang kanyang pamilya. At tulad nga ng ipinangako ni Jana, ipinasyal niya ito sa mga magagandang lugar tulad ng Statue of Liberty at Rio de Janeiro. Ang mga lugar na pinuntahan nila ay pawang magaganda. Bawat lugar na pinupuntahan nila ay may mga kilala talaga si Jana doon. Yumuyukod ang mga ito at nagbigay galang. Ibig sabihin, mga engkanto rin ang mga ito na nakahalubilo sa mga tao. Mga tagabantay nila sa lugar na iyon. Ayaw kasi ng ama ni Jana na mapahamak daw ang kanyang anak. Dahil kung kaya, pinapabantayan nito ang mga paboritong lugar ni Jana. Ilang saglit pa ay inanyayahan na siya ni Jana na umuwi na sila. Hinihintay na daw kasi siya ng ama niya. Isang iglap at bumalik na sila sa kwarto ni Jana. Napansin ni Delphine na iba na rin ang kanyang damit. Pareho na ito sa damit ng mga taong nakatira sa mundo ng mga engkanto. Hinila siya ni Jana palabas ng silid, papunta sa ama nito, ang hari ng mga engkanto. Kung dati ay takot siyang makaharap ang ama ni Jana, ngayon ay hindi na. Alam niya sa sarili na tapat ang pag-ibig niya kay Jana. Kaya wala siyang dapat na katakutan. Dinala siya ni Jana sa isang silid na malawak. Nasa gitna iyon ay may isang malaking upuan. Ang ganda ng pagkakagawa ng upuang iyon. Bagay talaga sa isang hari. May nakaupo na isang lalaki doon. Mahaba ang buhok nito na nakatarintas pa. At tulad ng mga sinasabi ni Jana, ay maamo nga ang mukha nito na parang mabait rin. Nakatitig ito sa kanya. Nakatitig na parang kinikilala ang buong pagkatao niya. Magandang lalaki rin ito at halatang ama nga siya ni Jana dahil sa mga kahawig na itsura nila. Napansin niyang yumukod si Jana para magbigay galang dito. Kung kaya, sumunod na rin siya. Mahal na amang hari, siya po si Delphine, sabi nito at dinala siya sa harap ng ama. Magandang araw po, mahal na Haring Oberon, sabi naman ni Delphine. At ikaw pala ang kinakahumalingan ng anak ko,
Alam mo ba kung bakit ayaw ko sana nasa tulad mong tagalupa? Dahil karaniwan sa inyo ay mapangil lang. Pero dahil sa pinakamamahal ko ang aking prinsesa, ay bigyan ko kayo ng basbas na anumang oras ay pwede kang makabisita dito sa aming kaharian. Nakita ko sa pagkatao mo na malinis ang iyong konsensya, kaya ipagkatiwala ko na sa iyo ang anak ko, Delphine. Pero sa oras na saktan mo siya, ay di ka na kailangan kailanman makabalik dito sa aming kaharian. Mahabang sabi ni Haring Oberon. Yumukod ulit si Delphine bilang pasalamat. Makikita naman sa mukha ni Jana na masaya siya dahil nagkaharap na ang ama niya at si Delphine. Proud naman si Delphine sa sarili dahil nakipagharap siya sa isang hari ng mga engkanto. Nang gabing iyon ay nagsiping na silang dalawa. Sayang-saya si Delphine. Parang panaginip niya lang ang lahat ng iyon. Sino ba ang mag-aakala na ang isang tulad niya ay magustuhan ng isang prinsesa? Kontentong-kontento na siya. Tuluyan na nga siyang nakalimot sa kanyang mundo. Tuluyan na nga niyang nakalimutan si Flor. At tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang pamilya. Nang sumunod na mga araw, ay isinama siya ng ama ni Delphine na maglibot sa kaharian nila. At tulad ng mga tao, meron rin silang mandirigma. Nakikita ni Delphine ang mga taong nag-iinsayo. At tuol lang din nalaman ni Delphine kung gaano kaamo ang mukha ng ama ni Jana ay ganun rin kabangis ito pag may labanan. Ang lakas pala at ang bilis nitong kumilos. Para tuloy siyang natakot dito. Kasalukuyan silang nanonood ng mga nag-iinsayo nang biglang may narinig na isang malakas na tunog na parang kampana si Delphine. Umikot ang paligid niya at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya ay nakaamoy siya ng mabahong amoy. Parang nasusunog na dahon ng kahoy. Nakita niya ang isang matanda na may hawak na dahon na iwinawasiwas sa kanya. At nang lumingon siya, ay nakita niya sa kabilang banda sina nanay at tatay niya at ang kapatid. Doon lang niya nalaman na bumalik na pala siya sa mundo nila, sa mundo ng mga tao. Mga 3 linggo na pala siyang nawala ng malay at nag-alala na sila nanay niya dito. Ang nanay niya pala ay na-high blood na sa sobrang pag-alala sa kanya. Muntik na itong mamatay. Pinakausapan siya ng nanay niya na huwag na ulit mawala. At ayaw nitong maglaho na lang siya na parang bula. Natatakot itong di na siya makabalik pa. Sa narinig ni Delphine na iyon ay nalito siya. Maligaya siya sa piling ni Jana. Lalo na ngayon na nakapagpalagayan na ng loob niya ang ama nito. Sino ang pipiliin niya? Ang sarili ba niyang kaligayahan? Ang pinakamamahal na si Jana? O ang pamilya niya na nagpalaki at nagmahal sa kanya? Ang isipin pa lang ang mga katanungang iyon ay parang mabibiyak na ang ulo niya sa kakaisip.
At dagdag pa ang manggagamot na isang araw lang ang palugit na ibinigay sa kanya. Ang sabi pa nito, may orasyon daw ito na ginawa na di makagambala sa kanya ang mga engkanto sa loob ng isang araw. Ayon pa sa manggagamot, oras daw na makabalik si Delphine sa kanilang kaharian ay ipapakasal na raw siya ng hari ng mga engkanto kay Jana. At ayon pa sa albularyo, pag makasal daw si Delphine kay Jana, ay di na ulit siya makakabalik sa lupa, sa mundo ng mga tao. At dahil sa inirespeto rin ng mga engkanto ang basbas ng pari, ay kung magpapakasal rin si Delphine sa lupa, ay di na rin siya gagambalain pa ng mga engkanto. Nasa iyo ang pagdidesisyon na ito, Delphine, sabi pa ng albularyo sa kanya. Pumunta ng bahay niya si Flor. Nang malaman nito, nagising na siya. Si Flor na walang kaalam-alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pakakasalan na lang ba niya si Flor kahit di niya ito mahal? Parang mabibiyak ang puso niya sa kakaisip na di na niya makita at masilayang muli ang mukha ni Jana. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang sundin? Umiyak si Flor nang makita siya. Niyakap siya nito. Tulad ng nanay niya, ay nangangamba rin si Flor na di siya ulit magigising. Dahil sa 3 linggo na siyang di nagising. At pinagtapat pala ng nanay ni Delphine kay Flor ang lahat ng mga nangyayari. Sa kabutihang loob ni Flor ay tanggap niya at naaawa at nag-alala rin siya kay Delphine. Ang daming tao pala ang tinatapakan nila ni Jana. Ang daming tao pala ang nasasaktan dahil sa pinapairal niya ang puso niya. Handa na ba siyang iwan ang pamilya niya, mga kaibigan niya, ang mundo niya? Oo, at maganda ang kaharian nila Jana. Oo, at mahal na mahal niya si Jana. Pero isa siyang tao at namulat siya sa simpleng pamumuhay lang. Mahal niya si Jana, pero kung pipiliin niya ito ay marami ang masasaktan, lalo na ang kanyang nanay. Nakapagpasya na si Delphine. Pakakasal na lang siya kay Flor. Kahit wala siyang gusto dito, ay okay lang. Sigurado naman siyang matutunan siya nitong mahalin. Simpleng kasalan lang ang kailangan. Ang importante ay ang basbas ng pare sa kasal nila. Payag naman ang mga magulang ni Flor. Alam naman nila na mapapabuti ang kalagayan ni Flor kay Delphine dahil responsable naman ito at masipag. Ang bilis ng mga pangyayari. Nakaschedule na ang kasal nila kinabukasan. Kahit anong pilit kasi nila, di talaga sila makaasal ng araw na yun dahil wala ang pare. Nakahanda na ang lahat ng kakailanganin nila para bukas. Kinagabihan, walang paru-paro na nagpakita sa kanya. Di makatulog si Delphine. Ang dami niyang iniisip. Tama kaya ang maging desisyon niya? Makakaya kaya niya na wala na si Jana?
Madaling araw na, pero di pa rin siya inaantok. Ilang oras na lang ay pupunta na sila ng simbahan. Mga 3:00 na ng madaling araw nang siya ay makatulog. Nanaginip siya. Napanaginipan niya si Jana. Umiiyak ito na nakatingin sa malayo. Makikita talaga ni Delphine ang lungkot sa magandang mukha nito. Patawarin mo ako, Jana. Mahal na mahal kita. Bye, Jana. Napasigaw si Delphine sa sakit ng naramdaman. Lalaki siya, kakayanin niya ang lahat. Kailangan niyang kakayanin. Ilang sandali pa ay bumangon na siya. Naligo at nagbihis. Araw na ng kasal niya. Masaya ang lahat. Masaya maliban sa kanya. Pero di siya nagpalata. Hindi niya ayon pinapakita. Maganda si Flor sa suot niyang simpleng puting damit. Lalo pa nito, pinatingkad ang pagka-inosente ng dalaga. Maswerte siya dahil siya ang minahal ni Flor. Di sila nagtagal sa paghihintay sa simbahan dahil walang ano-ano'y dumating na rin ang pare. Konti lang ang bisita nila, mga pamilya lang. Biglaan kasi ang kanilang pagpakasal. Natapos ang seremonyas na wala namang kababalaghang nangyari. Totoo nga ang sabi ng manggagamot na oras na magpakasal siya sa simbahan ay di na siya gagambalain pa ng mga engkanto. Sumakay ulit sila ng jeep pauwi ng kanilang bahay. Diretso sila sa bahay nila Flor para sa kainan. Si Delphine naman ay dahil sa walang tulong, ito ay medyo hindi maganda ang pakiramdam. Nahihilo ito kung kaya pagkatapos maligo ay nagbihis na at nagpahinga ng konti. Di niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Delphine, narinig niya may tumatawag sa kanya. Kilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Jana. Delphine, lumingalinga si Delphine sa paligid, pero puro dilim lang ang kanyang nakikita. Delphine, ba't mo ito ginagawa sa akin? Bakit mo ako iniwan? Delphine, sa ginawa mong yun, di mo na kami makikita. Kami ng anak mo. Paalam, Delphine. Paalam. Tinawag niya ito, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Patawarin mo ako, Jana. Gusto ko man, pero magkaiba ang mundo natin. Patawarin mo ako. Pahagulhol na lang sa Delphine sa mga natuklasan. Di niya akalain na nagbunga pala ang pag-iibigan nila ni Jana. Ni di niya man lang masilayan ang kanyang anak. Ano ba ang magagawa niya? Di talaga sila pwede. Parang isang panaginip lang ang mga nangyayari sa kanya. Parang isang panaginip na oras na magising siya ay di na pwedeng ibalik. Paalam, Jana. Kung gusto niyo pong mapakinggan ang iba pa nating kwento, just click our logo, Share Aloud Vlog, and
click your channel. Pagkatapos, click nyo rin po ang playlist. Hanapin nyo lang po ang Sal Love Stories. At ito po yung mga kwento nating natapos ng basahin.